guys! It's Ria! So, ayan. Nandito tayo ngayon sa Family Park. Naghahanap ako ngayon ng mga table or picnic chuchu grass, ganun. Kasi meron tayo ngayong gagawin kasama ang ating isang kaklase na si... Joke lang, sige, mamaya na natin siya papakilala. Ngayon, maghanap muna tayo ng place na pwede nating pagtambayan dahil magpipiknik kami. Ayan, may picnic kami. Dito muna tayo. Wala, kasi, tao dito. Kakaulan lang and hindi pala pwedeng maglatag ng picnic mat dahil basa. Kaya ito muna tayo sa ating picnic table. Ilalatag natin siya para ganda naman yung picnic table natin. May dalawang flowers dito na nakahulog. Ang ganda niya. Ganda. So, natin sige. Ayan! Para maganda yung ano natin. Maglalatag ng di ba? Ayan. Tapos, mayroon pa akong dala-dalang mga painting. Ayan, ito guys. Ito yung painting na binili namin. Ayan, ang ganda. Ay, sorry. Ito natanggal. Kuya, natanggal. Ito yung painting na binili namin for 50 pesos only. Sa Shopee. Uy, nag-promote. Ayun, so, akong nag-paint kami. Parang questions na ginawa. About doon sa book na binasa namin. And, ayun, sanay ginagawa yung pati yung number. Pati yun. So, ayun, book siya. So, masahin ko ulit yung number. Hindi natin si Jen. So, lapit na daw siya. Ayan si Jen. Ano yung mga pagkain dala niya? Ano yung pagkain siya dala? So, nagugutom na ako. Hi, Jen! Say hi to the vlog! Ay, ano pagkain dala mo, be? Dito, be. Ito, be. Paupoy mo muna ako, be. Sige, mo ka. Wait lang, natatap ko lang to. So, ayan, guys. Ito na si Jen. Ayan, kasama natin siya ngayon sa ating vlog. And meron kami ditong mga ipipaint. Ayan. Kita mo, be? Ayan, mga paint. Ayan. So, ngayon, habang nagpipaint kami mamaya, meron akong mga katanungan para sa aming dalawa naman. Tungkol doon sa binasa naming akda, which is yung Bulaklak sa City J ni Luwalhati Bautista. ayan. So, ayun, titiyakin namin kung nabasa ba talaga namin yung akda. Kasi baka mamaya, oh my gosh, wag na lang. Kaya ayan, meron ditong mga tanong. Ayan, may mga tanong dito sa Tupperware na to na pink. And ayun, habang nagpe-paint kami, sasagutin namin yun. Pero ngayon, magpe-paint muna kami. So, let's start! Kung gusto nyo pala guys na bumili ng ganitong mga painting, mura na to. 50? Order na isa. Yes. Ang hirap tibusan kapag ayaw mo pa-paint. Siguro tatagal kami dito na isang buong araw. Kasi sobrang liliit ng mga dito. Kasi shopping by numbers. So meron mga numbers yung paint. Dito ata kami mahirap. Yes. Yes. Dito nagagpay. May nakapay issues. Ay, dito na. May nakapay shopping pa ako. White food. Ayan, update tayo. Ito pa lang guys, ito pa lang nagagawa namin. Ang hirap! Hindi pa lang. Sobrang, parang in-expect namin tatapos namin agad to. Pero wag na lang pala. Pero ayun, ngayon nagbubunutan na kami para sa mga katanungan about sa Bulaklak sa City Jail. Sana masagot namin na. Ayan, una muna si Jen, nagkabunat ka na, be. Sasagutin niya pala yung tanong na yan. Bunot. Sino ang sumulat ng akda at kailan ito inilathala? Alam ko yan. Charot. Ako na, be. Akin to, be. Sige, be. Yung sumulat ng akda,
si Luwalhati Bautista. Isa siya sa pinakakilala or pinakatanyag na manunulat dito sa Pilipinas. At saka kilala siya sa mga yung mga sinusulat niya patungkol sa makatotohanan, tsaka patungkol sa mga nangyayari sa mga Pilipino dito sa atin. Tapos din siya, madalas umiikot yung akda niya sa mga issue ng kababaihan, karapatang tao, tsaka kahirapan, tapos yung katarungan, katiwalian sa loob ng gobyerno. Kilala yung yung akda niya, yung ginawa niyang akda na dekada 60 na may, Napanood ko yan. diba, may pelikula siya ngayon, yung ginawang pelikula yon na tapos pinagbibidahan. Ano ba yun, Be? Si Vilma. Saka, pa nga si Fiona? Kapia. Joke lang. Tapos yung bata-bata paano ka ginawa sa kanya din doon. Yun. Tsaka yung binasa naming librong Bulaklak sa City Jail. Tapos yung hindi lamang yung mga akda niya, hindi lang lamang para magbigay ng aliw, kundi para magmulat at mabigyan ng hustisya yung mga nakararanas ng mga pang-aapi, tapos yung mga, lalo na yung mga babaeng biktima ng patriarchal na mundo. Tapos yung meron pang tanong yung kailan ito inilithala. Inilithala yung nobelang Bulaklak sa City Jail noong 1980s, kasi parang yung issue nung panahon na yon ay tungkol sa kalagayan ng mga bilanggo at ang sistema ng katarungan sa loob ng bansa natin. Ayun, Be. Alam mo ba, Be, meron ding movie yung naginawa yung dito yung Bulaklak sa City Jail. Meron ba? Oo. Napanood mo? Siya, pinagbibidahan siya ni Nora Honor. Okay. Yung sikat na ngayon na artista. Kaso nga lang, merong mga part, kasi diba nabasa na natin sa yung nobela, nabasa natin yung kabuuan ng nobela. Doon sa mga merong mga part na naiba talaga. Doon nga sa movie, parang tumakas si Angela. Tumakas sa nakatakas siya. Hindi ko natapos eh. Pero ayun, ang alam ko tumakas siya doon. Hindi ko na-search yun. Pero panoorin ko. Panoorin mo rin Go, tatapusin ko. Sige, number 2. Ang buod nito? Isalaysay ang mahalagang pangyayari. Siguro di ko na lang masyado papahabain yung buod. Ayan. So, yung kwento kasi na yun ay nagsimula sa isang babae na nangalang Angela Gutierrez. Siya ay 25 years old na, and nakasuhan kasi siya ng frustrated murder. Siya ay isa pa lang siyang waitress sa isang restaurant, and meron siyang kasintahang si Crisanto. Alam niya na palang may asawa si Crisanto, kaso tinuloy pa rin nila yung relationship nila. And one time na magkikita dapat sila ni Crisanto, nalaman na pala nung asawa ni Crisanto na may kabit, na may third party si Crisanto. Kaya nung time na magkikita sila, si Adela yung sumulpot yung sumulpot doon sa Sa labas ng doon sa may yung pumunta imbis na si Crisanto. And inatake ni Adela si Angela. Hanggang sa, dahil meron kasing daladalang patalim si Angela, dahil sinabihan siya, binigay ito ni Crisanto sa kanya dahil sinabihan siya na para sa self-defense niya, dahil nga waitress siya, and yung mga waitresses, diba, madalas gabi na sila umuwi, ganon. And ang kasi doon, ang settings nila nasa Maynila. Diba, ang paglalarawan kasi before sa Maynila, parang laging may krimen, ganon. So, binigay yun ni Crisanto as self-defense para sa pag-uwi-uwi ni Angela. Pero hindi inaasahan ni Angela na susugulin siya ng asawa ni Crisanto. Ang nagawa ni Angela ay nasaksak niya si Adela. Pero hindi naman siya namatay. Hindi naman namatay si Adela. Dahil nakapagkaso pa siya kay Angela. And ayun, kaya nakasuhan siya ng frustrated murder o tangkang pagpatay. And yun, nakapasok siya sa bilangguan hanggang sa makasama niya yung mga babae, makasama niya yung ibang mga babae sa bilangguan, katulad nila Nora, ni Byring, nila Barang, ni Isabel, ayun, nakasama niya yung mga yon. And
na marami siyang marami siyang karanasan doon sa pagpasok niya sa bilangguan. Una na yun, noong una pa lang ay nakaranas siya ng karahasan. Kasi merong tinatawag sa kanila health inspection. And doon, parang yung mga bagong salta sa selda nila, parang binubugbog nila, ganon. Pero una naman ay nakaranas din naman siya, nakaramdam siya ng parang pagmamahal and yung pagmamalasakit doon sa mga, galing sa mga kaselda nila, di ba? And ayun, dahil lumipas yung ilang mga araw, nalaman ni Angela na nabuntis pala siya ni Crisanto bago siya makapasok sa kulungan. And hanggang sa ayun, dahil nga bawal ang bata sa kulungan at para habang habang pinaglalaban ni Angela yung kaso niya, pinaglalaban niya din na makasama yung anak niya. And kasama ng mga kaselda nila, ayun, tinulungan nila si Angela para maipaglaban yung karapatan niya bilang isang ina at maipaglaban niya yung justisya na dapat na meron siya dahil nga hindi naman talaga totoo yung mga sinasabi nung kabilang panig na balak na talagang patayin si Adela. Kaya ayun, hanggang sa huli tinulungan siya ng ibang mga mga makatarungang mga opisyal katulad nila Colonel Cipriano, ayan, ni Attorney Jacob, di ba? And sa huli nakalaya silang dalawang mag-ina doon mula doon sa bilangguan. And doon parang nagtapos yung pinaka-kalbaryo ni Angela na hindi pa na kahit na tawag dito, ang dami niyang naranasan doon sa loob ng bilangguan, hindi niya pa rin tumigil na ipaglaban yung karapatan niya bilang isang ina sa pag-aalaga ng anak niya at bilang isang tao na kailangan ng hustisya. Ayun. Ayan, nakaka-bad trip na po siya. Ayos ka pa ba dyan, be? Bunot na ako guys, ako na. Go! Punto sa akin ay anong uri ng kanta ang nobelang Bulaklak sa City Jail? Based sa akin, yung Bulaklak sa City Jail, nobelang panlipunan or isyong panlipunan, tas gumamit siya ng realismo. Parang hindi ito yung akda hindi nagpapagaan or nagbibigay ng nagpapaganda ng sitwasyon. Ito nagpapakita siya ng hubad na katotohanan at brutal dun sa may loob ng nobela ay yung ipinapakita niya dahil na rin sa karanasan ng mga babaeng nasa bilangguan mula sa psychological na trauma at hanggang sa physical na pakikibaka ng mga babae din sa may bilangguan, di ba, yung naranasan nila sa araw-araw mula sa pagkain binibigay sa kanila hanggang sa interaction na nakukuha nila dun sa mga bantay na pulis or yung gwardiya nga na binanggit dun sa may loob ng nobela. Tapos yung parang ginamit yung personal na buhay ni Angela para ipakita kung ano yung nangyayari dun sa kung ano talaga yung totoong nangyayari dun sa may akda ni Luwalhati Bautista na parang sumasalamin sa kung anong nararanasan ng mga nasa bilangguan sa ating lipunan. At kaya nagiging para siyang isang socio-political na kritika na napapanahon pa rin hanggang ngayon. Parang hindi pa rin nagbabago or walang pag-unlad pa rin na nangyayari dito sa Pilipinas pagdating sa mga karapatan or mga dapat makuha ng mga nasa bilangguan. Well, nakunat naman tayo. Kalong! Ayan. Sabi dito, ano-ano ang mga elemento ng nobela na nakapaloob? Ano ba yung mga elemento? Tauhan, tagpuan, Banghay. ayun, banghay, tapos yung tunggalian. Ano ba yun? Yung pananaw. Okay, Ayun. Sige, unahin natin yung tauhan. Ay, Igbe, meron akong tanong. Sino yung character sino yung tauhan sa Bulaklak sa City Jail na sobrang tumatak sa'yo? siguro si Angela Sasson. Kasi nga, di
ba, habang tumatagal, parang kahit na, ayun nga, na parang unti-unting nagkakaroon pa rin siya ng pag-asa na makakalaya. So doon, parang gumagawa siya ng sarili niyang paraan para makalaya pa din siya dun sa may bilangguan. Kasi nga, sinasabi na mababa nga yung kaso niya. At hindi naman talaga, ayun yung intention niyang gawin kay Adela. Parang sinasabi doon, di ba, na parang sinet up na kasi siya ni Crisanto. Parang gusto niyang mangyari yung gusto mangyari ni Crisanto, yung parang makulong si Angela doon kasi nga nalaman na nga ni Adela na yung kung anong namamagitan sa kanila. Mayaman din kasi si Adela. Oo, di ba? Kaya hindi din maiwan pala ni Crisanto. Di ba? Grabe ka, Santo. Salamat na lahat. Eh sa'yo, ibabalik ko yung tanong. Siguro si Colonel Cipriano. Yung Kasi, oo. Ang ganda kasi ng character niya. Sobrang parang tatatak talaga yung character niya bilang isang colonel. Kasi diba parang, sa mga doon sa kwento, parang lahat ng mga gwardiya doon, diba, parang pinagdidiskitahan lagi yung mga preso mo yun. Basta yung mga Nasa bilangguan. diba? Kaya ang ganda ng character kasi doon ni Colonel Cipriano kasi merong time na merong isang bilanggo na gustong tumakas. Oo. Naalala mo yun? Oo. Yung gustong tumakas yung lalaki. Kasi ang kaso niya pala is nakabangga ba siya nun? May nabangga ata siya. Nabangga, Oo. ayun. Tapos parang hindi siya nakapagbayad doon sa nabangga niya ata yun. Tapos dito, ang kinausap siya ni Colonel Cipriano kung bakit siya tatakas, ganyan, sinabi niya na kasi walang kasama yung anak niya. Kaya ang ginawa ni Colonel Cipriano, pinasok niya yung anak niya doon sa kulungan para parang ayun, hindi na tumakas yung bilanggo. Pero along the way ng niya doon, parang ginawa niya pa ng paraan para makalabas yung lalaki doon na pinapirmahan niya doon sa kapitan ng barangay nila yung kaso niya para makalaya na talaga yung lalaki. Diba parang ang ganda ng character niya kasi aakalain mo na yung colonel, siya yung dahil siya yung pinaka-leader, parang siya yung pinaka-head, pinakamataas sa kulungan, sa bilangguan. Parang matapang na yung dating niya, ganyan aura niya. Pero grabe, meron pala siyang malasakit sa mga bilanggo, ganun kino-consider niya talaga yung mga pangangailangan ng mga bilanggo doon, diba? Kaya tas isa din siya sa tumulong kay Angela na makalaya. Kaya ayun, sobrang tumatak talaga sa akin yung character niya. Pero ito yung mga character niya. Sige, unahin natin si Angela, katulad na nasabi niya. Tapos pangalawa si Crisanto, siya yung asawa ni Adela na naging kasintahan ni Angela. Pangatlo si Adela. Si Joy, saka si Adela, siya yung asawa ni Crisanto na nasaksak ni Angela. Tapos si Joy, siya yung anak nila Crisanto sa ni Angela. Pero hindi kasi tinuring na anak ni Crisanto si Joy. And ayun, iba pa yung mga kaselda niya, sila Nora, si Byring, si Isabel, si Barak, saka si Donya, ayun. Tapos yung dalawang guard. Sige, isang muna, si Paquito. Kaya. Yung nagsama kay Angela sa hospital. Oo, yung mga anak na siya. Pero gusto nang umuwi. Tapos sino ba? Si Colonel Esteban. Saka yung Si Esteban yung pumalit kay Cipriano. Kasi nga nalaman nung mga press yung mga reporters na pinapapasok pala ni Colonel Cipriano yung mga anak ng mga bilanggo. Kaya kasi di ba may nangyari yung riot? Oo, yung riot. Tapos may namatay kasi na bata. Oo, kaya siya napaalis ng pwesto. Tapos, ayun, pumalit si Colonel Esteban. Kaso, mas mahigpit na kaysa kay Colonel Cipriano. And hindi niya nga binibigyan ng pansin yung mga request ng mga bilanggo niya. Ayun, kahit nga yung request nila na i-evacuate sila kasi nga natutuluan sila ng tubig, ng ulan. Sila ng bagyo. Oo, ng bagyo. Tapos, last yung si Attorney Jacob. Yung tumulong kay Angela doon sa pagpapaano ng suspension niya, pagpapababa. Kaya di ba dati noong una ang suspension sa kanya 6 to 8 na taon. Tapos nung pinanalo siya ni Attorney Jacob, naging parang isang taon na lang, di ba? Isang taon at isang buwan. Kaya, di ba? Grabe ka na. Saka yung kaibigan ni Angela. Si Joanna, yung tumutulong sa kanya na. Tapos ayun, ano ba yung mga tagpuan doon? Sa Maynila, sa City Jail. Sa Maynila, sa City Jail. Doon sa selda nila. Di ba ang selda nila ay yung 5-2 ba yun? Tapos yung ba to? Yung pinanganakan ni Charity Hospital. Doon kasi dinadala yung mga bilanggo. Na parang, di ba, ang ginawa doon ng mga doktor, parang sinasabi nga ni Angela na parang ginawa lang siyang testing ng mga doktor. Tapos kasi may mga intern. Yung itsura ng hospital, makalat. Parang kapag kapag nakakulong ka, di ba bilanggo ka parang doon ka na itatala kasi parang doon ka kaya kasi sa bilanggo ka kasi wala kang maayos ng papanganakan talaga kasi nga sobrang yung itsura ng hospital na yun parang sobrang madumi, mabango, makalat. Tapos yung pagdadalhan dapat ni Joy hindi naman nabanggit niya, pero yung correctional. yung pagdadalhan ni Angela. Tapos bahay ang punan yung kay Joy. Tapos yung
yung korte. Yun. Kung saan laging nagaganap yung bista. Yung bistahan ni Angela. Sige, dako tayo sa ano? Ano pa? Tunggalian. Ayun. So, ano mga tunggalian na meron doon? Una yung tunggalian. Tao laban sa tao. Ayun. Tao laban kay Angela versus Adela. Oo. Tapos, Angela versus yung mga mga kaselda niya. Kasi di ba binugbuli na? Nakaranas siya. Tsaka yung sa Angela versus sa sa isa. Yung tao Laban sa... Tao laban sa tao. Tao laban sa sarili. Ayan, sa sarili. Kasi Kasi nga, di ba? Yung ano pa lang, yung sa una, doon din sa may sa papanganak niya dapat papanganak si Joy. Di ba parang gusto niya pang ipalaglag Oo. si Joy. Kasi parang, dahil hindi siya tanggap ni Crisanto, hindi niya din tanggap yung anak nila ni Crisanto. Tapos ano pa ba? Tao laban sa lipunan. O, di ba kasi naging naging usap-usapan yun sa may naging usap-usapan siya, di ba, sa may nasa dyaryo siya, parang binalita pa nga yun yung about nga sa gusto silang paghiwalayin Ng bata. Oo. Tapos, ano pa ba? Ano pang elemento? Yung pananaw, ginamit na pananaw doon ay yung third person. Third person. Third person point of view. Kasi yung yung point of view doon, hindi naman si Angela mismo yung nagkukwento, kundi parang may nagkukwento. Oo. Tapos, parang dialogue na lang yung ginawa doon. And maganda siyang point of view dahil hindi lang yung point of view ni Angela yung nakikita doon, kundi pati yung point of view ng ibang mga tao doon, katulad nila Byrie, katulad nila ng mga kaselda niya, di ba? Kaya maganda yung pagkakagamit ng pananaw na yun kasi nga hindi lang nakafocus kay Angela, kundi nakita din natin yung buhay ng ibang mga tao doon, ibang mga tauhan sa kwento. Ayun lang naman siguro yung mga elemento. Next, ikaw naman. Bunot na ka ba? Go! Paano mailalapat ang teorem semiotica sa akda? Yung mga simbolo doon, katulad nung sa may yung sa may bulaklak, parang siya, sumisimbolo siya sa buhay, na pilit umuusbong kahit na parang kahit sa pinaka madilim or mahigpit na nangyayari din sa may loob ng ng selda, katulad ng kay Angela, parang patuloy pa rin siyang umuusad or may proseso pa rin yung nangyayari sa kanya dun sa may loob ng selda, parang patuloy pa rin siyang nakikipaglaban para makamit niya yung katarungan na gusto niyang makamit para sa kanila ng dalawa niyang anak. Tapos yung anak niya Sila ang dalawa na anak. sila ng dalawa ng anak niya. Tapos yung yung pangalawa naman yung sa si Joy or yung baby niya, parang nabuhay si Joy para magbigay ng aliw dun sa may loob ng selda, kasi di ba yung wala pa nga si Joy dun sa may loob ng selda, parang hindi pa siya napapanganak ni Angela. Sobrang parang yung buhay ng mga nasa loob ng selda parang madilim ganon. Tapos parang nung dumating si Joy or yung nabuhay si Joy, yung sinilang siya ni Angela, nagkaroon ng liwanag ang bawat tao dun sa may loob ng selda. Tapos yung pangatlo, parang yung rehas nung CTJ. Wait lang na. Sun kiss. Oh my God. Tapos yung sa may rehas naman. Yung rehas dun sa may CTJ. Parang nagbubuklod siya dun sa may, di ba sa may labas, may kalayaan ka. Tapos dun sa may loob, wala, kasi nga, nasa loob ka ng rehas. Parang yun, nagbubuklod siya ng kalayaan ng mga tao dun sa may sa loob ng selda, parang kung anong mga pangyayari dun sa may mga bilanggo sa loob ng isang kulungan. Ayun yung mga nakita kong simbolo dun sa may sumisimbolo dun sa loob ng akda ni Luwalhati Bautista. Ang daming pwedeng malapatan. Oo. Sige, ako naman bubulas na yan. Tapos saan kaya? Paano mo mailalapat ang teoryang eco-criticismo sa akda? Paano kaya? Siguro yung kasi diba sa eco-criticismo, ang focus kasi nun, yung ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran.
kung iuugnay natin si Angela sa kapaligiran, siguro kasi, di ba, ang sa ekocrisismo, yung katawan parang nasisilbi siyang lupa na maaaring alagaan o abusuhin. Diba? Katulad ng kapaligiran natin, di ba, pwede natin siyang alagaan kung yun yung decision natin or abusuhin. So, katulad nun, yung katawan ni Angela, parang representasyon siya ng lupang napagsamantalahan na dito, ayun, doon sa may part na sa may bahagi ng akda na inabuso siya ng mga kaselda niya. No, kasi 'di ba pinaguhubad siya doon, tapos dito binugbog siya doon, kaya ayun. Saka yung yung interdependence ng tao sa ng kapaligiran. So yung kapaligiran kasi doon sa akda natin, sa akda na binasa natin, yung madalas sa kapaligiran doon ay yung selda o yung kulungan. So 'di ba doon sa kulungan, parang nasira si Angela, nasira yung sa katawan niya kasi 'di ba inabuso siya. Nasira din yung sa kaisipan niya kasi ang daming trauma na nangyari kay Angela eh. Tapos pati yung kinabukasan niya kasi 'di ba kapag yung nakulong ka, parang kapag lumabas ka sa kulungan, kahit nakalaya ka na, ang tingin pa rin sa'yo kriminal. Tapos, yung hindi lang yung kulungan na nagsira kay Angela, pero si Angela yung parang bumuo ng parang nag-ayos ng kulungan sa pamamagitan ng presensya niya, saka ng presensya nung baby niya. Kasi diba, kung yung kulungan sinira siya naman yung bumuo ng kulungan, na parang siya yung nagpabuti sa kalagayan doon sa kulungan sa pamamagitan ng presensya nilang dalawa ni Angela. Kasi diba, bumait yung mga kaselda niya doon, ganun. Kaya, ayun, ganun ko siguro mailalapat yung eco-criticism. Grabe naman yan. Grabe, ang hirap Grabe yung teorya na kuha mo Grabe, biglang lupang pinagsamantalahan. Oh my gosh! Ayun. Ikaw naman, Ben. Ikaw muna. Ito na, update, live update. Yun pa lang kami. Wait lang kami guys kasi super dami na namin ginawa. Parang di matatapos na ngayon. Parang di namin ito matatapos. Baka iuwi namin to kasi ayoko na. Ang dami. Nagsisisi na talaga ako na ito yung pinili ko. Lapit na umuwi. Yes. Bunot ako ba Go. Paano mo mailalapat ang teoryang psychoanalytic? Siguro gagamitin ko na lang yung konsepto conscious tsaka yung pre-conscious. Sa conscious yung ba alam yon, di ba? Parang alam or nararamdaman. Sa conscious yung nararanasan niya dun sa may loob ng selda, yung init, yung araw-araw na hirap na nararanasan niya dun sa loob ng selda, tsaka yung kaligtasan nung ilalabas niyang sanggol si Joy, kung anong mangyayari kay Joy dun sa may loob ng selda, ganun. Tapos yung patuloy na paghahanap niya ng hustisya para mapawalang sala siya sa kasalanang hindi niya namang intensyong gawin dun kay Adela. Tapos yung isa pa yung pag-alam niya or pag-alam niya dun sa mga kung ano yung kaso nung mga iba niyang kaselda para malaman niya rin kung paano yung sistema or yung batas dun sa may loob ng CTJ. Tapos sa pre-conscious naman yung mga alaala niya noon na bago siya makulong, kumbaga yung mga masasayang alaala niya kasama yung kaibigan niya or yung pamilya niya. Tapos yun yung 'di ba kasi nagsisilbi niyang source para makawala siya dun sa may loob ng or makalabas siya dun sa may loob ng kulungan. Tapos parang yung motivation. Oo, tapos yung yung pagnanais niya rin na bumalik siya dun sa may buhay, kung ano yung buhay niya dun sa may loob ng city jail, pero yung paglabas na yun kasama na dun yung
anak niya. Tapos kung ano magiging buhay nila ngayon or yung sa last sa wakas, kung ano magiging buhay nila pag after nila makalaya nung anak niya. Tapos siguro yung sa may mga archetypes, yun siguro yung si Angela bilang katarungang ina, yung parang naghahanap pa rin talaga siya ng katarungan, yung patuloy siyang naghahanap ng pag-asa, 'di ba? Patuloy siyang para lang makalaya siya doon, para hindi hindi patuloy na maranasan or tumagal pa yung maranasan yung kanyang yung anak niyang si Joy. Tapos si Joy bilang the innocenteng bata, para yung kumbaga parang si Joy yung nagiging yung motivation ni Angela nga para lang makalabas sila din sa loob ng kulong. Ayun. Gaming pag-ano yan. May unconscious ka sa archetypes. Ano archetypes? Ayan, sige, next ako, next. Paano mailalapat ang teoryang postmodernism? Ano kaya to? Ano ba ang postmodernism? Ayun, siguro yung isang konsepto ng postmodernismo, yung pastiche ba? Iba sa yung pastiche, P-A-S-T-I-C-H-E. Yun, yung pastiche kasi yun yung paghahalo-halo ng mga iba't ibang estilo. Ganun yung sa pastiche. Katulad doon sa may sa akda. So, diba, makikita natin iba't ibang genre. Diba, una, social realism. Tapos biglang magiging melodrama. Kasi yung sa social realism, diba, pinapakita yung totoong buhay ni yung parang yung kung ano yung totoong mga nangyayari, ganun. Tapos yung yung melodrama, yung katulad nung panganganak ni Angela, saka yung mga moments nila ni Crisanto. Tapos ano ba, yung yung legal and yung basta sa kulungan, gano'n. Yung parang sa mga batas, saka yung mga crime at gano'n. Na parang iba't iba yung mapapakita kung doon sa kwento, mapapakita yung totoong, yung kung ano nangyayari sa totoong buhay, tapos biglang magiging melodrama, tapos biglang mapapakita din yung mga nangyayari sa bilangguan. So parang iba't iba yung genre na meron doon. And katulad dun, kasi di ba may genre na mga crime fiction, and parang napakita din doon sa kwento. Kaya yung paghahalo-halo ng mga genre na yun ay isang katangian ng pastiche. Kaya ayun siguro yung mailalapat kong konsepto sa modernismo, postmodernismo. Ayun. Sana tama. Ayun. Pero ayun, maganda naman yung naging kahit na iba't iba yung genre, na parang naghalo-halo yung genre doon. Maganda naman yung kinalabasan kasi natuto din tayo habang nagbabasa. Hindi lang na-hook yung attention natin. Kundi natuto tayo katulad sa mga batas-batas, kung ano yung ayun, kasi diba may mga part doon na pinaglalaban ni attorney Jacob tapos may nagsasabi siya ng mga batas. Kaya ayun, maganda yung naging kinalabasan ng pagiging postmodernismo niya at yung paghahalo-halo ng genre. Kasi ayun, hindi nagkaroon ng cliche. Saka ng hindi nagkaroon ng parang paulit-ulit o yung predictable na mangyayari. Diba? Kaya ayun, ang ganda na ng ng takbo ng akla. Ayun, ano ba? Wala na. Ayan, tapos na to, diba? Psychoanalytic mo. Ayan. Tapos na, wala na kami naman. Pero di ba kami tapos? Pero anong gagawin natin? Gagawin natin dito, guys. Ayun, giveaway natin. Like, share, and comment, subscribe. Tapos, bibigyan namin to. Charot. Pero ayun, hopefully na sa mga
pag-usapan natin ngayon ay marami tayong natutunan and ayun, hinihikayat natin ang bawat isa ng ang ating mga manonood na panoorin tuloy, nabasahin Yung nobelang Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista. Ano yung masasabi mo sa sa buong akda? Para sa akin maganda kasi ayun nga parang dun sa nobelang yun, namulat tayo sa kung ano ang nangyayari sa loob ng bilangguan. At saka, posible pala yung sinabi mo, posible din yung, siguro yung sa nobela, posible palang mangyari yung nangyari kay Angela. Tapos sa loob ng selda, yung nangyari sa kanila na pwede yung bata dun sa may loob ng selda, lalo na kapag walang nag-aalaga sa kanila, parang walang maaasahan yung kunyari, yung ama niya na nakakulong, walang maaasahan sa labas para mag-alaga nung bata. Kaya para sa akin, maganda yung akda ni Luwalhati Bautista. Saka diba parang kung ano yung totoong nangyayari dito sa lipunan, parang Oo. naipapakita din talaga sa akda. So ayun nga, nagiging eye-opener siya sa mga mambabasa. Kaya ayun, para hindi tayo maging sarado sa kung ano yung nangyayari sa lipunan, mas maging mulat tayo at mas maging wise yung mga decisions natin, ganon, especially yung sa katulad nun, yung sa mga namumuno sa atin, di ba? Kaya, ayun, hinihikayat namin ng bawat isa na basahin ang akdang Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista. Marami tayong matututunan doon at marami tayong makukuhang mga aral doon. Ay, matututuhan. Ayun. Kaya, ayun lang. And, Uwi na lang namin to. uuwi na lang namin to. Kawawa naman kasi sila. Wala, di namin natapos siya. Pero next vlog baka makita nyo to. Yung final product. Charot. Thank you guys. Bye. Like, share, and subscribe our video. Bye guys.